teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Second Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito aking gugunitain mga salita mo nagpapalakas sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Galing ah. Taas ng Morning. energy natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning din po sa lahat ng mga Comfy family. Nakasama po natin ngayong umaga. Amen. Thank you, Lord. Kamusta po ang buhay, mga kapatid? Ganap at kasiyasiya. Oo nga, alive na alive. Alive na alive talaga eh, no? Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Bago ang lahat, tayo po'y magpe-pray muna. Sige, let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po, Lord, sa nakaraan na buong isang linggo na kayo po ang nagbantay at ang mga kapatiran, mga kamanggagawa ay safe papunta hanggang pabalik at ang paglalahad ng salita mo sa lahat ng entrusted to all of us na flock. It is all for your glory. Thank you, Lord, at ngayon buong linggo kayo po uli mga mangunguna sa amin. Salamat din po sa masarap na tulog, magaan na paggising, at ngayon pagpunta sa kanya-kanyang workplace, makikita sa amin si Lord at ang pag-render ng aming kanya-kanyang tungkulin
at our best because of your grace. Thank you, Lord, again. Ito pong umagang ito, kayo po mangunguna sa amin dalawa ni Sister Ria sa mensahe sa aming lahat for the strengthening of the body of believers and for your glory. The wisdom, understanding, experiences, and the anointing of the Holy Spirit be upon us both. Again, for your glory. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Yan. Okay, para na po agad sa ating memory verse of the week. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sa Tagalog po, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Thank you, Amen. Lord. Maganda pala yan. Isaiah 1:19. Amen. Okay. Thank you, Lord. At yan po ay merong kinalaman, syempre, sa ating lesson for today. Sa pagpapatuloy po ng ating Hebrews 11, tayo po ay nasa verses 29 ba yan? Sige nga. Basahin po muna natin, mga kapatid, ha? Sa okay. 29 and 30 tayo sa araw na ito. Amen. Sabi rito, it was faith that made the walls of Jericho fall down after the Israelites had marched around them. It was faith that made the Israelites able to cross the Red Sea as if on dry land. When the Egyptians tried to do it, the water swallowed them up. It was faith that made the walls of Jericho fall down after the Israelites had marched around them for 7 days. Amen. Ayan. Hallelujah. Ayan, ano ha? Doon sa, basahin ko muna kasi it was faith that Israel crossed the Red Sea and ano yan ulit? That made the walls of Jericho Hindi, fall doon sa down. 29. Made It was faith that made the Israelites able to cross the Red Sea as if on dry land. When the Egyptians tried to do it, the water swallowed them up. Nako. Nabasa na ba natin itong pangyayaring ito? Sige. Nais kong, kung kayo mabibigyan ng pagkakataon, ano yung symbolism nito sa ating buhay ngayong Kristiyano? What does this Red Sea stand for? What is the lesson that we can learn from the Red Sea or crossing the Red Sea? What is the importance of Red Sea in your life today? And what is the message of Red Sea to you? Nakuha ko yung acronym na SLIM. S, what does, ang symbolism nito, what does it stand for? Lesson that you can learn, importance of the Red Sea, and the message of the Red Sea. So, basahin ko sa inyo dito sa, buksan nyo tayong lahat kasi kung kayo ang mabibigyan ng pagkakataon, pag nabasa ninyo to, what would be your feeling? What would be your concept or insight that the Lord is giving to you? So let me read
itong pangyayaring ito dito sa, buksan natin sa Exodus 14. Sabayan niyo ako. Ito. Kahit mahaba ito, 1 hanggang 31. Tignan niyo yung sinabi kong slim. What does it stand for? Symbolism, lesson learned, importance, and the message to you, to us, to me. Okay? Tayong lahat. Now, the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel that they turn camp before Pi-hahirot between Migdol and the sea, opposite Baal Zephon. You shall camp there, you shall camp before it by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by or confused by the land. The wilderness has closed them in." I would like na isalarawan natin yung binabasa. No? So, sige, naku, pagka binasa mo nga to kung ikaw ang mag-iisip, totoo bang nangyari to? Alam mo, totoo bang nangyari to? Ano kaya ang damdamin ni Moses? Ano kaya damdamin nung mga Israelite na palaya sila? Tuloy ko ha. So they are confused kasi pupunta rito, pupunta doon, pero doon daw by the sea. So tingnan niyo yung situation ha. Pag tinignan ko nga ito, pag tinignan hanggang matapos, sa likod may humahabol. Sa harapan, wala ka ng tatawiran. Parang tubig na Ayan na yung enemy. Yan ang yun ang pangyayari. So isalarawan niyo ha. So tuloy ko. They are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Walang tatakbuhan di ba? Then I will harden the Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor. I will gain honor over Pharaoh and over all his army. So, sinabi na niya kagad, na itong important significance nito para makita yung glory ng Panginoon Diyos at yung kanyang power to save. Tingnan niyo. I will harden the Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh. Kasi Pharaoh, most powerful at that time. And over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and that I am the Lord. And they did so, para ipakita na ako ang Diyos, kumbaga, at ako ang magliligtas. Ayan, Now, it was told the king of Egypt that the people had fled. And the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, "Why have we done this? That we have let Israel go from serving us." Kumbaga, alipin nila tapos pinalaya. So, parang yun ang kanyang naging, bakit natin ginawa ito? So, he made ready his chariots and took his people with him. Also, he took 600 choice chariots and all the chariots of Egypt with captains over one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel. And the children of Israel went out with boldness. So the Egyptian pursued them. All the horses and chariots of
Pharaoh, his horsemen, and his army, and overtook them, camping by the sea beside Pi-Hahiroth before Baal Zepron. So, naaabutan na. And Pharaoh draw near. Palapit na. Grabe to, parang yung nung unang nabasa niyo ba to, ano ba yung naisip natin dito? Kung tayo ang nasa kalagayan na yun, ano? And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes. So, lifted their eyes. So, sukol na. Wala na. Dead end na. Ayan na yung kaaway. Tingin sa ating Panginoon Diyos. Ano? Parang, kasi minsan, marami tayong natitignan, ano? Pagka meron tayong Red Sea experience, no? And behold, the Egyptian marched after them. So they were afraid. And the children of Israel, siyempre, ano yun? Ewan ko kung hindi matatakot. Di ba? Parang dumarating din nga yun, ano? Pag meron kang takot. Cried out, sabi, to the Lord. Then they said to Moses, so cried out to the Lord, tapos bumaling dun sa kay Moses. Because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? So dahil sa pagkatakot, para bagang wala bang libingan dun sa Egypt? Dito mo pa kami dadalhin para mamatay? Anong klase? If you are isa dun sa naligtas sa pagkaka-slavery sa Egypt, speaks about the world. Tapos nung parating na kayo, merong mga dangers, dead end, bumaling sila kay Moses. Sabi, wala bang libingan doon sa Egypt? Dito po pa kami dadalhin para mamatay? Masakit ba yun doon sa leader, halimbawa? Di ba? Parang gano'n. Di ba? Para bang tinanggal mo kami sa pagkakabihag sa Egypt para hayaan mo lang kami dito mamatay. Sana doon na lang. Di ba? Di ba? Parang grabe, no? There are times na we feel that way, or sometimes we blame others kapag merong para bang Red Sea experience. Kasi wala nang susuungan eh. Tingnan nyo, tuloy tayo. Ito, hindi ko, pag binabasa ko nung unang panahon, pira-piraso, parang text. Yung parang verse. Tapos may cross-reference dun sa pagka nag-aaral. This time, gusto kong basahin. At ako rin ay bibigyan tayo ng lesson ba? Okay, tuloy na. To bring us up out of Egypt, is this not the world? Is this not, sabayan niyo mga kapatid, by God's grace. Pero pakinggan, pwede na rin. Kung ano mang version, is this not the word, salita, that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptian, for it would have been better for us to serve the Egyptian than that we should die in the wilderness. Para bagang doon na lang kami maglilingkod sa Egypt, halimbawa, speaks of the world. So there are times na napapagpalit natin ang paglilingkod, hindi natin namamalayan,
nagsiserve na pala tayo sa mundo, no? Ha? Parang ano, no? Buti pa daw dun. Yan ang, sabi ko na, babayaan mo na kami dito sa Egypt para bang hayaan mo na kami in bondage. Dito na kami mamamatay. Dito na kami maglilingkod. So, yun ang salita, ano? Andito nakalagay. And Moses, ito na si Moses, said to the people, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Stand still. Ano ka lang ngayon? Kumaga, permis. Stand still. And see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Kaya, so, whenever na meron tayong yung Dead Sea, yung, para bang eto na, parang wala ka ng malugaran, ito yung dagat, disyerto, may humahabol, may enemy. So, parang sa natural nga, makakapag-uwi ka nun. Pero nakita niya yung si Moses, huwag kayong matakot. Naalala ko tuloy yung awitin mo. Do not be afraid. I will save you. I have called you. Paano yun? Sige nga, paano? Sige. Be afraid. Ano? Sige. Do not be afraid. I will save you. I have Very good. You are mine. When you pass through deep waters, I'll be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Gabi, no? So, pagka sabi nung ni Moses, huwag kayong matakot. Stand still. Ngayon, makikita nyo ang kaligtasan ng Diyos. Pagka ikaw ay nandun na have you been to that, di ba sabi ni yesterday, yung thorn between, dalawang mabuti kasi yun di ba? Di ba? Pag namatay daw, kasama na si Lord. Pag nandito, kasama rin si Lord. So, whether you die or live, you are with the Lord. Parang gano'n, Grabe naman yung word, So, if you have experienced yesterday dun sa sharing ng ating kamanggagawa, maybe you have not been in such situation, but we can feel we can empathize. Makikita mo yung victory ng Word of God manifested in our lives because of God's promise. So today, ngayon, makikita nyo ang salvation. Stand still and see salvation of the Lord which He will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever. So, di mo na daw makikita yung ganong klaseng Egyptian, di ba? Egypt, the world, forever, hindi mo na makikita yan kasi you are in the presence of the Lord. Grabe, no? Yung mga pangako. Eto, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. So, if God is with us, who can be against us? Parang ganun. So, hold your peace. So,
if you are in the Red Sea experience, siyempre, sometimes you panic, di ba? Nagpapanik ka eh. Sometimes, sabi nga, confused. Don't know what to do whenever you are. Ano yan? Hindi. May naalala ko, hindi mo na alam kung ano gagawin mo. May kantang ganun ba? When you pass by. Hindi ba yun? Iba ba yun? Iba ba yun? Ano ba yung... Meron tayong kanta, Huwag Kang Malilito, di ba? Huwag kang malilito. Pero magana. Huwag kang magtataka. Okay. Nalito na. Hindi. Ibig ko sabihin, ayun, huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Kailanman, huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasagahan kita. Mawid ka man sa mga ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog, di ka matutupo, pagkat kasama. Di ba? Pagsubok, Kasama natin si Jesus. Grabe, no? Pagka subukan nyo uling basahin at kayo'y kakausapin ni Lord, ano? Diba? Grabe. O, tuloy, ano? So, I will fight for you and you shall hold your peace. So, don't panic. Don't, siyempre, as humans, we struggle. So, pwedeng different respond or reaction that will be bring about or brought about dito sa situation. Pero, hold your peace, sabi. Kumbaga, hold your peace. Tuloy. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Kaya faith, yun sabi. Go forward. Paano kung magpo-forward? Tubig yan. Siyempre, may takot. Hindi ka nga marunong lumangoy, di ba? Hindi, tayo. Ha? Tayo, hindi marunong lumangoy. Hindi. Di ba? At meron akong napag-aralan na isang preacher. Nung binasa daw to nung new convert, di ba? O halimbawa, nung nabasa mo to, ano ang nasabi mo? Diba? Kung hindi nyo nabasa, ngayon lang uli binaba. Alam mo, ngayon, nabasa mo na ba ito lahat, no? Napanood. Okay, napanood. So, nakita mo, hango sa Biblia. Kasi iba-ibang version eh. So, nung binasa nyo, kung hindi nyo pa binasa, basahin nyo. Kaya nga binabasa ko kasi hindi ko tuloy-tuloy. Pero nung binasa ko nung buong buo, parang, alam mo ba, kung nandun ka, tas andun yung si Moses, paano gagawin ng mga milyon. Di ba? Parang gabi, no? So, tingnan nyo ulit, So, sabi, parang may kanta tayo dyan, Sugod. Huwag kang susuko. Di ba? Parang ang dami. Go forward. Yung faith kasi, it is by faith that the Israelites crossed the Red Sea.
tubig yun. Going back muna doon sa nabasa ko. So, meron new convert, binasa niya to. Nung binasa niya, napawaw, halimbawa, para isang madaling maintindihan. Parang, wow! Nung nabasa, kasi tinapos niya. Nung nabasa niya, so new convert, sabi niya doon sa kanyang pastor, nabasa mo, wow, grabe, ganun. Tuwan-tuwa. Sabi nung pastor, ba't ka nag-wow? Sabi niya, kasi may panahon kasi, doon sa panahon doon na nagkakaroon ng low tide. Sabi niya, kaya nakatawid yung mga Israelita. Naranasan niyo na ba yung sa may isang sea na malalim, tapos pagka low tide, pwede kang lumakad? Oo, sabi ganon. Ano lang yan? Mga ilang inches lang yan kasi may mga panahon na mababa ang tubig kasi doon, kaya sila nakatawid. Yun ang istorya. Tapos, yun ang kasi sabi nung new convert, ang galing na. Hindi, talagang excited. Tubig? Excited. Nung binabasa ko nga, grabe. Sabi, wow. Sabi nung pastor, hindi. Kasi ang interpretation dito ng mga scholars din, bumaba daw yung low tide. Yun ang sabi ng mga Pero di ba, ah, bumababa, naglo-low tide, sa may sa may pangpang lang gumaganon. Kaso ito sa gitna eh. teka muna, tuloy mo muna ako. Excited din kami. Tapos, sabi, hindi, mababalaki ka na to. Yun naman ang kasi, pag binasa mo, parang hindi makatotohanan. Gano'n naman talaga ang Panginoon Diyos nga. Kaya ang mga by faith, kamanghamanghang, nagawa yun eh. Oo. At yan naman, sa New Testament, mayroong pagpapatibay ng symbolism niyan. Mamaya na muna. So, biglang nung binabasa, sabi, hindi, mababaw lang yan, gano'n. Biglang, nag-wow pa rin ng 100 beses yung new convert. So, kung na-wow, na-excite tayo, naubo ko, nawala yung hangin ko, So, alam mo kung ano sabi ng kung ba't siya napawaw? Paano daw malulubog yung mga chariots tsaka yung mga tao kung ganyan kalalim? Paano daw matadrown? Paano nga naman? Kung mababano, sabi to, nalunod, lahat-lahat sila. Ano yun? Ilan yun? Mga chariots. Ang laki ng chariots, mga kabayo. Mga kabayo nun, malalaki. Paano? So, ano ngayon nasagot nung nung nagsasabi? Hindi ko alam. Di wow. Hindi, wow. Hindi. Sige, isipin nyo. So, wala na nasagot yung nagsasabi na bumaba daw ang low tide. Paano Paano? Nalunod eh. Oo nga, nalunod. Tuloy na tayo. Kaya nga pag binasa nyo, para kayong nandun at tuturuan. Basta mayroong mga pagkausap ng Panginoon Diyos. Ito. Ito na. And the children, go forward. Sugod. By faith. By faith, ang dami nun. Ito. But lift up your rod and stretch your hand over the sea, and it divide. And divide it. Ito pa. And the children of Israel shall go on dry grounds. Yan yung sinasabi ko, through the midst of the sea. Hindi sa gitna. gilid eh. Oo, grabe. Si pag low tide, gilid lang ang bumababa eh. Ito sa, oo.
Tapos ang nakalagay, on dry ground. Dry ground. And I indeed, ito na, will harden na naman the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So, I will gain honor over Pharaoh and over all his army, chariot, horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gained honor for myself over Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Ito pa maganda. Tignan nyo ngayon yung scenario. So, yun na. And the angel of God, who went before the camp of Israel, moved and went behind them. Ba't kaya? O, tingnan nyo, para merong division. Dito kayo sa dilim, dito kami sa liwanag. O, tingnan nyo, grabe, no? Yung pangyayari. Ito na. And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of clouds went from before them and stood behind sa likod them, sa likod. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other. Yung sa harap. Grabe, no? So, saan ka? Doon sa dark. Dito tayo sa light kasi kay Lord tayo eh. Diba? Merong division. Grabe, no? O, tuloy. So that the one did not come near to the other all night. Then Moses stretched on his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all night. And he made the sea into dry land, and the waters were divided. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them in their right and on the left. May wall. Dadaan na sila. Tingnan niyo, ano ba yung susunod? And the Egyptian. Grabe, humabol pa rin, Humabol kasi nakita nila. Abulin natin to, dry na to. Pursued and went after them into the midst of the sea. All Pharaoh's horses, chariot, horsemen. Now it came to pass in the morning watch. Parang si JJ pag nagugupit ganun. Ako rin pag malabo pala mata gumagat. Ito, parang hindi ako Ayan. And it came to pass in the morning watch that the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Egyptian, and he took off their chariots' wheels so that they drove them with difficulty. Sa iba, natanggal yung mga gulong eh. And the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians." Ay. Sumobra. Ayan na, ayan. Ito na. Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights
for them against the Egyptian. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, and the waters, that the waters may come back upon the Egyptian on their chariots and on their horsemen. And Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned its full depth, while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Then the waters returned and covered the chariots, horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them on their right and left. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptian, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Ayun. Ang pangyayari. So, lesson learned. Ang dami. Meron pa pala. So, it will be continued, to be continued on Sunday. Isa na lang. Di ba, dito nabasa, si Arnold napanood. Alam niyo ba kami nagkaroon ng grasya, pagkakataon na makita yung Red Sea. Nakita namin. Kulay pula. Yan din po tanong namin, hindi pala. Bakit kaya pula? Kaya pala siya Red Sea. Pag tinignan mo kasi, ito yung Israel. Tapos ito yung dagat. Sa kabila, bulubundukin na ng Saudi Arabia. Mamula-mula. Yung mountain. Yung mountains. Kasi hindi siya mountain na may mga halaman. Kundi mountain siya na bato-bato. Mamula-mula yun. Kaya Ito pala pa. Red Ito, Sea. ayan. Tama yung sinabi mo. Ito yung sabi rin sa amin nung guide. Sige, ito, Bebo. Some think it's derived from the red color of the mountains on the western shore. Sabi mo, di ba? Sabi mo, ayun, loko kayo yun. Others from the red coral found in the sea. Sabi sa atin nung doon sa parting Egypt naman, sabi nung guide natin, hindi, yung mga corals yun. Ayan, sige. Or the red appearance sometimes given to the water by certain zoophytes. Zoophyte. Parang meron Zoophytes? parang may dust eh. Ano yun? Floating in it. Ayan. Parang Lumot ba yan? Hindi, parang sa atin, parang water lily. Ayun daw yun. Floating. Ayun. By God's grace, so ang origin, bakit Red Sea, no? Ha? Ayan. Ito. Lesson learned, Beb. Ako na. Kayo, anong lesson? Ay, hindi, S muna. Di ba, Slim? Stand for yung symbolism. Ano ba to? Ano ba yung S natin? Sige. Sa'yo, ito yung gusto kong gamitin yung sa baptism, sa yung symbolism and message nito nandun sa 1 Corinthians 10. Tignan nyo, 1-2. So, dun sa message doon yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga pinili, tapos yung pag-cross sa Red Sea. Ang symbolism nito, baptism. Sabi doon sa 1 Corinthians 10, 1-2. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud. Yung protection, guide sa araw,
warmed sa gabi. Sinasabi sa New Testament, pinapaalala, para bagang, halimbawa sa panahon natin ngayon, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yung mga nangyari sa ating mga ninuno na nandun ng pillar of cloud, of fire but night, cloud sa araw, ginagabayan. Tapos, huwag niyong kakalimutan yun kung paano tayo ginabayan at pinroteksyonan ng Panginoon Diyos. Tuloy, parang sa sulat. So, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that our fathers were under the cloud, God's protection. All, lahat, passed through the sea, and all were baptized into Moses in the clouds and in the sea. So yung symbolism ng Red Sea, na-baptize sa water. Ayan na. Ha? So tignan naman natin yung lesson learned. So yung past nila, slave. So hindi naman, does not disqualify us from God's purposes. Kung tutusin, di ba? Halimbawa, marami sa atin were slaves and bondage sa worldly standards. Kasalin na ako doon na alipin tayo doon sa mundo. Pero hindi naman yung magdi-disqualify sa iyo yung nakaraan mo. Present, yung second, yung present natin, maaaring tayo cause us to remain stuck. Di ba? Natanggal. Tapos minsan, andito ka na by God's grace, you were baptized and living by the grace of God, we are sanctified, growing in holiness because God has justified us. So, sometimes, na-stuck ka na doon sa you are justified. Yung practice ngayon. So, yung present. So, hindi yung past mo, hindi yun ang magdi-disqualify sa'yo. Tapos sa present. Kasi, di ba, pagkatapos nun, ano nangyari? Ito na yung sa kanya. Yung unang battle, Di ba, pagtawid sa Jordan, Jericho, di ba, pag-akyat. Ito na, tapusin ko na. And the third, yung future fears should not paralyze you or us from God's calling. Di ba? Di ba, sometimes meron tayong thorn in the flesh becomes a hindrance or obstacles that we are stuck in it until the Lord, you cry to the Lord and the Lord revealed what are your infirmities or things that becomes an obstacle in your life, whether people around you, circumstances, or you yourself. So, hindi dapat ma-paralyze yun ang God's calling. So, yun ang message and lesson. Yes. Tuloy ko na? Yun sa'yo. Next week na lang. Sige, tuloy ko na. Amen. So, again, pag binasa niyo yung istorya, siya nga pala, ito palang kung tayo merong West Philippine Sea, di ba ang dami nating mga magagandang mga isda sa ilalim, mga coral reefs. Ito palang Red Sea ay isa sa pinakamagandang sea sa buong mundo. Kasi yung pagpunta mo daw sa ilalim, yung mga scuba divers ba yan, makikita mo daw yung kagandahan ng ilalim. Chariots nandun. Hindi. Pwedeng mangolekta, gano'n, ang tagal na. Hindi, alimawa lang, sa totoo, ako na nagkaroon ng mga karanasan. Sa atin, meron din tayo dito, wag na doon
Ang pangalan niya, Mualbual. Subukan niyo, hanapin niyo yung Mualbual. Dinadayo yan ng mga iba't ibang bansa na mahilig sa scuba diving. Asan yan? So ano lang, ano ang tawag yan? Trivia, no? Mualbual. Pwede niyo i-search ngayon, makukuha niyo kung nasaan. Kung nagandahan na tayo, at sa Pilipinas, gandang-ganda tayo, totoo naman, marami naman talagang pumupunta para tignan yung ating mga coral reefs, so on and so forth. Ang dami, ang gaganda sa atin. Yun daw ang mas maganda. Ayun. Tsaka, sabi mo nga, dito pala yung trade. Maraming, yung mga daanan kasi. Ang totoo nun, Jordan, Israel, Egypt. Tapos yung mga neighboring bansa, doon dumadaan eh. So yung trade, nagkakabuhayan talagang andun eh. Grabe, no? Yung mga simboli. Hanggang ngayon. Diba tayo rin dito, siyempre pagdarasal natin yung masunod ang international law at magkaroon ng diplomatic solution at igalang ang sovereignty ng bawat bansa by the grace of God, yung ating mga leaders of the world na bibigyan ng wisdom ni Lord para lahat makikinabang. Doon lahat nakikinabang eh. Sa Red Sea, daanan eh. Daanan. Sabi mo nga yung continent ng Asia tsaka Europe, di ba, Beb? Naalala mo, hindi na, yung nandun na kami, di ba, kwento mo, mabilis lang. Ako na, yung daanan. Itong kabila, Asia, tapos pagtawid pala namin, Europe na. So, dun yun eh, dun, papunta ron. Oo, kaya glory to God, nakabigyan kami ng pagkakataon. So, ang ganda daw nun. So, yun, tayo rin, merong mga coral reefs, mga blessing ni Lord. So, mag-enjoy tayo. Tsaka, di ba, mahilig din tayo sa mga nilalagay na mga isda sa aquarium, yung mga iba't ibang kulay. Naku, pag pumunta ka pala dun sa ilalim, para ka nasa malaking aquarium. Oo. Grabe, tignan niyo yung gaano kaganda, no? Yung creation ni Lord na dinadayo. Tsaka sa trade, andun din, yung lahat na share ng blessing, napapakinabangan. Yun naman ang nararapat na sa totoo yung huwag tayong magkakaroon ng scarcity mentality. Kailangan meron tayong abundance o abundant mentality, tama, o abundance. Huwag scarcity mentality. Kasi yung scarcity, kulang. Hindi. Ang dami sa dagat na pagkain, na nilikha ng Panginoon Diyos na papakinabangan nating mga tao. Huwag lamang maging greedy or selfish or for money. May pagkain eh. There is, wag yung, mawawalan ako. Diba parang scarcity mentality? Hindi. Di ba nga, sa totoo nga, di ba, meron tayong prayer meeting, di ba Tan? Merong si Brother Palomo, biglang merong mga isda, sila Sister Goreng, na nagdamihan doon. Di ba, Minister Andy, naalala mo yun? Dumadami. There is enough for everybody. Grabe, no? Oo. That's ang ganda pa po dito. Dito muna lang tayo sa verse 29 na muna. Next week na yung verse 30. Meron din po akong nakita kasi dito. Alam niyo po ba na nangyari ang lahat ng yun gabi? All night nakalagay doon. Oo, kaya nangangailangan ng ilaw. Sa kanila, dilim. Sa kabila, dilim. So nangyari ito all night. Hindi po siya nangyari in the middle of the day. It was all night long. Ano pong pinapakita dito? Sa atin pong mga mananampalataya, during the darkest moments of our life,
nandun ang Diyos. Amen ako dyan. Oo, hindi sila pinabayaan. And God came through. Pansinin po ninyo mga kapatid, dun sa mga mahihirap na times sa buhay natin, doon mo nakikita talaga yung galaw ng kamay ng Diyos. Kasi wala nang magawa kamay mo eh. Oo, wala na eh. Parang yung mga Israelites, sino ba namang hindi mapaparalyze doon? Di ba? Dagat sa harap mo, tapos army sa likod mo, saan ka naman susuong doon? Pero doon nila nakita that God came through. Tapos yung pinag-uusapan natin kaninang dry ground, alam niyo po ba mga kapatid na hindi po yung mga napapanood nga natin, di ba may mga tubig-tubig pa yung dinadaanan nila? Ang sabi ng Bible, dry ground. Pag sinabi mong dry, tuyo. Walang tubig, wala silang iilagan na tubig, wala silang mga hukay na may mga tubig na kailangang iwasan. On dry ground. Dry ground talaga, wag po nating baguhin. Ang sabi ng Biblia, they walked on dry ground. Anong pinapakita sa atin dito? Pagka ang Diyos nagpadala ng tulong o tinulungan tayo sa sitwasyon natin, hindi po siya nagpapadala ng tulong by half measure. 100% ang tulong na ibinibigay ng Diyos, hindi kalakalahati. O sige na nga, papalakarin nga kita, pero mag-ingat ka na lang ha, para bang hindi sinasabi sa atin ni Lord, choosy ka pa ha. Pinadaan na nga kita, gusto mo tuyot pa? Hindi eh. Talagang ang pagkilos ni Lord sa kanila, 100% mga kapatid. Wala silang kailangang ilagan. Ano ang pinapakita rin dito ni Lord? Si Lord doesn't give us anything we can't handle. Alam niya yung mga weaknesses natin. Alam niya, kasi doon na tumanda eh. Maraming mga senior din doon. Marami ring mga bata. So, kapag ka po tayo ay itinatawid ng Diyos sa mga mahihirap na sitwasyon natin, He has in mind our weaknesses. Pati yun detalyadong hindi kinakalimutan ng Diyos. Kaya minsan, di ba tayo, ay alam ni Lord, matanda na ako, mahihirapan ako, kaya nagpadala siya ng sasakyan na maganda. Alam niyo yon, pag nagpapadala ang Diyos, He has in mind your weaknesses. Kaya hindi niya hinayaan yung mga matatanda na madulas pa sa putik dahil basa. Hindi rin niya hinayaan yung mga bata na hindi makakatalon doon sa mga natitirang mga uka-uka sa dagat na may mga tubig din. Walang ganun. Talagang tinuyo niya. So, He knew our weaknesses. He knew our limitations. Kaya hindi niya po tayo bibigyan ng hindi kaya. Alam niya, mga kapatid. Kaya po, sa susunod, kapag nararamdaman po natin na yung strength natin nagfe-fail na and we are unable to go forward, remember, God knows. Alam ng Diyos. Alam din niya nga pati mga shortcomings natin, di ba? Tapos, ang galing pa, alam din niya kung paano tayo i-handle together with all our weaknesses and failures. So, He keeps that in mind, lahat yun. Hindi niya pinakalimutan. Tapos yung water divided, pwede naman pong palakarin na lang ng Diyos. Sa ibabaw. Sa ibabaw. Hindi ba? Pwede naman, kasi nagawa na nga yun, di ba mga kapatid? So, pero dito, He made them pass through the sea. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ka sa ibabaw, Parang mahirap, oo. Hindi, baka mami hindi pa gawin. Sa bagay may nakakatakot din doon. Baka anytime parang kagaya nung nawala ng pananampalataya, biglang lumubog. Dito, ang terrifying dito, dahil nahati yung dagat sa gitna, para bang lahat siguro naglalakad doon. Parang siguro, hanggang kailan kaya mahuhold dito? Baka mamaya abutan kami nung nasa gitna na kami, hindi ba? Nakapunta ka na ba dyan sa may Luneta, yung ang Maywall, ano tawag doon? Ocean Park? Ocean Park? Lumalakad ka doon. Hindi niya na sa sa may salamin. Baka mamaya biglang umano to, ha?
Ang gustong ipakita dito ni Lord, He has the power to conquer and divide. Oo, kaya pinadaan sila dun sa ganon. Kasi gusto niya i-exercise natin yung pananampalataya natin dun sa mga nakakatakot na sitwasyon sa buhay natin para makita natin na may kakayahan ng Diyos na pinaglilingkuran natin at meron siyang kapangyarihan to divide yung kung ano man yung pinagdadaanan natin para makadaan ka sa gitna and conquer. Sabi, di ba nga, yung grace niya is sufficient. Yun, For my oo, yung power pinag-aralan is natin. at best when you are weak, di ba? Kaya yung grasya na Oo. para makita yung kapangyarihan ng Diyos. So alam ng Diyos yung takot nila. At isa yun sa pamamaraan niya para makonquer din mismo nung mga Israelites yung fear nila. Kasi nakita nila na wala naman palang dapat ikatakot. Kasi kaya naman pala tayong itawid ng Diyos na pinaglilingkuran natin. So, sometimes, hinahayaan ng Diyos na ma-experience natin lahat yung mga nakakatakot na bagay sa buhay natin para ma-exercise natin yung faith natin. Meron ako na-remember Para dyan. ma-conquer natin yung fear natin. Meron ako na-remember. Kayo rin may na-remember dito. Ito, ano tayo? Ano ba tawag doon? Testigo tayo lahat. Naalala nyo nung pandemic. Oo. Di ba? Paano na yan? Paano na yan? Alam nyo ba na sabi ng mga tayo dito sa loob, ngayon lang napuno ang ating refrigerator? You remember? Yan, nandito tayo lahat. Di ba, ang nakakalabas lang nun, tayo lang may pasa na binigyan ng barangay para makabili at makapaghatid ng pagkain doon sa mga outreach. Saka si Roger, ilan lang tayo binigyan? Di ba, pagdaan nga natin, may mga military, tapos sasabihin lang natin, maghatid po kami ng bigas doon sa aming church, ganito. Pinatadaan tayo lahat dahil kasi walang lalabas noon. Naalala nyo, labas na kayo. Di ba, dyan sa gate, ang daming mga members natin nagdadala ng pagkain. Naalala mo ba yun? Na susuplayan ka ni Lord? Yes, Diba? mga kapatid. So after nung lahat ng mga nangyari na yon, what was the end result for the Israelites? Ano? Yung pinag-uusapan natin. Faith. Faith. Yun ang naging end result ng lahat ng pangyayari na yun sa buhay nila. Amen. Kaya nga yung lesson, kayo mga kapatid, itong lesson dyan, na yung God's people at the Red Sea, it is all about who God is and what He can do. Siya ang rescuer. His name is salvation. Ang tama. Yun talaga ang lesson doon. Diba? Pag tinignan nyo. So, ang message sa inyo, do not be afraid. I will save you. Grabe to. So, pag binasa nyo uli, kakausapin kayo ni Lord, and by faith, the Israelites crossed the Red Sea. Oo. Amen. So, dito sa story na to, yung Red Sea symbolizes yung obstacles that stand in the way of our dreams, di ba? Kung ano yung mga goals natin. Kaya lagi nating sinasabi, ano ba ang Red Sea mo ngayon? Uy! Oh. So, San Kasi Lunis parang kaya parang ano ang imposible Jordan yun River eh. mo, ano ang Jericho mo, gano'n, parang grabe na pala yan, ano? Grabe, thank you, Sa Lord. next week, yung ating lesson naman, what faith doesn't do. Ano ba ang hindi dapat ginagawa ng pananampalataya? Yun ang pag-uusapan natin next week. Amen. Reverse naman. What Hallelujah. faith doesn't do. So mga kapatid, kayo po, nasa kanilang mga tahanan, ano po ang Red Sea ninyo ngayon? Ano yung mga imposibleng sitwasyon ninyo sa buhay? Ano po yung mga imposibleng problema na parang wala ng pag-asa? Ano ang Red Sea po ninyo? Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. At dapat alamin mo din that God is able to
divide, and conquer. Kung ano man yung Red Sea mo na yon, hatiin ni Lord dyan. Hatiin ni Lord dyan. And kukonquerin niya kung ano man yan. Okay lang pong matakot. Dito, mga Israelita, alam ng Diyos eh. Sino ba? Maski ang Kapampangan natatakot. Sabi lang nila, King Leon, King Tigre, kung tatakot, kay Kapa. Pero, natatakot tayong lahat at alam ng Diyos yun. Hahayaan niya tayong dumaan dyan sa takot na yan para maipakita niya sa atin na pwede palang i-conquer maski ang mga takot natin. Oh, grabe yun. Kaya nga parang pagka ikaw yung nandun, ano, iba't ibang saloobin, pananaw, parang doon na lang sa Egypt, nilala pa kami dito, ganyan. Ayan, nako, wala na, patay na tayo dito. Sana doon na lang tayo namatay. Okay pa dito sa wilderness. Hindi malalaman kung saan tayo namatay. So on and so forth. Ang dami pala, no? Pero pinakita na kung sino ang Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating lahat. Dahil sa ating pananampalataya, yung ating mga ninuno, naging ehemplo. At tayo rin naman, yung pananampalataya natin hanggang ngayon. Ano? Amen. Oo, magkasunod talaga itong dalawang to. Oo. 29 and 30. Yes. Ito nga, Red Sea eh. Ano ba ang Red Sea mo? Parang next week, ang magiging question mo, ano bang walls of Jericho mo? Ngayon. Gigibain? Oh, alam nyo, teaser lang. Alam nyo ba, ang kapal pala ng Jericho ay pupwede daw pong mag-ano doon ng dalawang chariots na side by side. Ganun siya kalapad. Meron pa tayong ganyan. Parang intramuros, di ba sa taas? Sa taas na, 1 meter lang yon. So, baka isang chariots lang yun, di ba? Pero ang walls of Jericho daw po, 2 chariots side by side. Ganun siya kakapal. Pero, Next week na. next week na. Oo, next week na. Happy birthday po sa ating mga kapatiran ngayong July 8. Sister Judith Magadya. Happy birthday. O, bagsakan natin ng isa si Sister Judith. Happy birthday To you. Ayan. At ka-birthday niya ngayong araw na to si Sister Leia Mendoza, Brother Joe Bukaw, Brother Willie Pingal, Sister Zali Vito, Sister Maris, birthday ni Maris De Castro, Sister Flor Manigbas, Sister Kalia Torres, Sister Samara Hunyo. Kahapon dami rin nila, no? Tsaka ngayon, happy birthday po mga kapatid! Ayan, thank you Lord. Happy birthday sa lahat. Baguio anniversary, August 24. The City Lights Hotel. And everyone pala nga is invited. Pero may share po tayo sa food. Kasi siyempre naman, pag everyone, may share sa food. Sa hotel gagawin eh. Huh? Oo, sa City Lights Hotel.
Uy, nakapunta na ba tayo dyan? Nakapunta na tayo. Wow. Pwede daw po tayong deadline of reservation and payment is on August 2. Ayan. Ang adults daw po ay 260. Ano yung plus 40? So ang ang 300 per head. Yan. 300 per head. Buffet na yon, mga kapatid. Huh? Oo, saan naman kayo kukuha? Nasa hotel ka, tapos 300 per head yung buffet. Doon na lang kaya tayo. Tapos yung pamasahe mo, ganun din pala. Okay. Thank you, Lord. Ayan, yun na po mga kapatid. At ang ating CSM LSS ay canceled muna po. Ha? Until further notice. Thank you, Lord. Para po sa ating repeat new song of the week, Our God Forever, composed by Sister Connie Caudilia. God bless you all, mga Amen. kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the whole world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. Lord, fill us each morning with your constant love.
morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus, our God forever. Second Timothy 2:2.